Welcome back mga ka-adventure, isang mapagpalang araw sa ating pong lahat. Another day, another adventure. Muli niyo po kaming samahan sa panibagong adventure namin pong ginawa kung saan kami nakasumpong ng napakaraming biyaya. Tara, let's go! At muli sa lahat po ng mga bago sa channel na ito ay huwag kalilimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-on ng notification bell para laging updated sa mga bago adventure na kagaya po nito. Good morning mga adventure, isang mapagpalang umaga sa ating pong lahat. Napakaaga pa, alas 8 bro. Pero yung araw nangangagat na. Mga adventure, samahan niyo po kami ngayong araw. Nandito na kami sa may harap ng Microtel. Ayan, Microtel. So sa mga taga Puerto, alam nila kung nasan yung Microtel. At samahan nyo kami mag-claim ulit ng biyaya mga adventure sa araw na ito, kung ano ang inilaan ng Diyos para sa atin. Kasi kahapon hindi man natin nakuha yung bluefin, pero nagkalipti naman tayo ng malaki, kapalit kaagad, no? So instant, ganoon lang naman yun kapag may nawawala, may pinapalit. Kaya always be positive and trust the process, no? Na lahat tayo may blessing na inilaan sa araw-araw. All we have to do is have faith and claim it. Yeah, mga adventure, again, maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at walang sawang sumasama sa lahat ng ating mga adventure na ginagawa. Maraming salamat, and to God be the glory. And Kelvin sa soul. Let's go! Let's go! And here we go mga ka-adventure. Ready na kami sa aming pag-explore at pamana sa araw pong ito. At bago pa man ako makalayo sa bangka, andito nakapanan na si Milfred, yung apprentice po ni Boss Job, na kung saan ay beginners lang po ang batang ito, pero buti na lang ay hindi siya nagda-dive ng higit sa kanyang kakayahan at laging may safety, kaya natitrain din ng husto. At siya ang unang nakahuli sa aming tatlo sa araw pong ito. Lapu-lapu or coral trout ang kanya pong naging kauna-unahang isda. Laki na pala. Oversize na pala yan eh. At pagkalipas ng 20 dives mga ka-adventure ay bago pa tayo nakahuli ng ating kauna-unahang isda sa araw pong ito. Naka-lock target sana ako dun sa Maori snapper, kaya lang merong mas malaki na nakita natin sa right side, kaya change target. At buti na lang na-secure naman natin na maayos ang ating naging kauna-unahang isda, talakitok or pampano or permit fish kung tawagin. Pagkatapos ko siyang kalabitan mga ka-adventure, line tight agad para hindi niya na isabit, kasi may kalaliman na ang spot na pinanaan namin mga ka-adventure. Nasa 18 to 22 meters na po ang pinapanaan namin ni Boss Job. Wow! Pagkatapos kong ma-secure yung isda mga ka-adventure ay tinuhog ko muna sa buya ni Boss Job, kasi sa gabal kapag nasa baywang lang natin. At sa pagkakataon naman ito mga ka-adventure, isang Brassy Trevally naman ang sumalubong sa atin. Approaching pa lang tayo sa bottom part, malapit na, kaya kinuha ko ng mga ka-adventure. Good size na rin naman ang talakitok na ito. Ang ganda ng pagkakatama mga ka-adventure, na spine shot, kaya hindi na masyado nakapanglaban ang isdang ito. Wow!
At dahil bibihira ma-dive ni Boss Job ang spot na to mga ka-adventure kasi nga malalim na at wala siyang dive body na halos kasing lalim niya sumisid kaya confident siya. At confident din ako syempre dahil meron tayong dive body na medyo malalim sumisid kaya sa pagkakataong ito around 18 meters po ako nag-ambush kasi may natatanaw tayong mga bigay emperor dito at malalaki na. Kaya tingnan natin kung makukuha ba natin ang isang ito. Malayo pa lang ay natatanaw ko na siya mga ka-adventure kaya pagkalapag ko sa ilalim, ayan, nag-dusting kaagad ako at agara naman itong lumapit at na-attract. Kaya tion tayo ng pana at antay lang hanggang sa totally mamit natin yung gap bago mag-pull ng trigger. Sa pool mga ka-adventure kaya lang napataas naman ng konti ang tama niya kaya kinakabahan ako at habang hinihila ko siya pataas mga ka-adventure ay tuluyan na nga siya nakawala. Napakasayang. Sayang. Bitas. Bigay. Laki na. Sayang. Move on mga ka-adventure kasi may pagkakataon talagang hindi inaasahan na nakakawala yung isda. Pero sige lang. And here we go for another dive mga ka-adventure. Around 18 to 20 meters ulit ang ating pong binaba dito. At this time, may coral trout na nasa loob ng isang sponge. At ayaw ko naman itong tirahin na nasa loob. Kaya pinaalis muna natin at binugaw. Buti na lang ay hindi siya tuluyang lumayo. At nasecure pa rin natin ang coral trout na ito. Wow. And finally mga ka-adventure, nakuha din natin. Naging successful naman yung ating pagbugaw sa kanya. Habuti na lang talaga ay hindi to agarang pumasok sa loob ng bato. Kaya eto, ang ating naging sumunod na isda. Napaka-advantage sana ng ganito kalalim na spot mga ka-adventure pero yun nga lang nakakapagod. Hindi ito pwede sa talagang maghapong dive mga ka-adventure tapos mag-ambush pa 18 to 20 meters talagang madidrain ang lakas natin ito. Kaya after ilang atempa ng pagsisid at pananambang underwater mga ka-adventure ay nag-decide kami ni Boss Job na designin na muna ang spot na ito at magpahinga at maghanap ng panibagong area somewhere mababaw lang na nasa ganun ay baka pag-stay kami underwater ng mas matagal at mas mahaba ang chance na mag-hunt underwater. Wow.
Talibaw. Nakamanggol pa nga siya. Kanlay. Pagod kami doon mga ka-adventure kaya umakyat kami muna sa bangka at nagpahinga at natulog ng isang oras bago tuloy ang lumipat sa mas mababaw na area at doon nag-continuous ng pamamana. Nakangiti kagad ah. Layo pala nakangiti kagad ah. Wala. Ano sigaw mo kanina? At sa aming ikalawang spot mga ka-adventure, 12 meters lang ang maximum na lalim ng amin pong sinisisiran. Medyo malabo lang talaga ng konti, tiis-tiis lang pero at least mahaba naman yung time natin para magantay underwater. At eto na ang ating naging kauna-unahang pananambang sa aming ikalawang spot. Napakasayang nito mga agat or mangrove snapper mga ka-adventure, hindi tuluyang lumapit tapos na-spook pa siya, nagulat kaya hindi tuloy natin nakalabitan. At pagkaahon ko ay dali-dali kagad akong lumangoy papalapit kay Boss Joe mga ka-adventure kasi nakapana pala siya ng napakalaking kingmak, inaabot ng 9.5 mga ka-adventure. Hindi namin na-expect ang ganito kalaking biyaya dito sa napakababaw na area pero ganun talaga. The Lord is great and amazing yung mga blessing na kanyang binibigay sa unexpected moment. Malaki yan. Hindi nakatagos yung shaft ni Boss Job sa kabilang side ng katawan ng isda mga ka-adventure at hindi na ito masyadong gumagalaw pero syempre kailangan pa rin nating i-secure yan. Ayos. Hindi ko akalain na mayroon dito. Ganang kalaki. Pero meron sa libro. Maliliit. Naging piloso pa ako mga ka-adventure kasi di niya rin na-expect. Sabi ko meron nga sa libro, sa dagat pa.
At sa dive ng mga ito mga ka-adventure, tamang abang-abang ako at expecting na sana ay may lalabas na good size na isda na pwede nating makalabitan kasi yung nakikita kong Maori snapper na nandito lang sa likuran ko mga ka-adventure, hindi pa ganoon kasapat ang kanyang size. Even though na Maori siya, pero dahil nga maliit pa ay hayaan na muna natin. Wow. At pagkaahon, ipon ng maraming hangin mga ka-adventure, tamang surface interval bago nagsagawa ng panibagong paninisid at this time, dito natin nakuha sa dive na ito ang ating naging ikalawang pampano or hermit fish kung tawagin. Ito talaga ang isa sa advantage na mababaw lang na spot tapos matagal ang breath hold naaantay talaga nating lumapit yung mga ganitong klaseng mga isda na pwede nating kalabitan mga ka-adventure. Wow. Yung mga murky or malalabong spot mga ka-adventure, lagi pong may isda yan. Ang disadvantage lang talaga, hindi natin kagad masyadong manotice kung naandyan sila. Lalo na kapag hiwalay-hiwalay yung malalaking bato, tapos buhangin or putik yung nasa ilalim. So either mangagat, Maori snapper, at mga talakitok at kagaya nito, mga permit fish or pampano mga ka-adventure ang possible na isda na ating makikita sa mga ganitong spot. And here we go for another dive mga ka-adventure. Pang-limang attempt ko na po na sisirin spot na to kasi nga merong napakalaking Maori sea perch na naandyan po sa unahan at ayaw ko talaga siyang kalabitan siya ng alanganin. Gusto ko talagang sure na sure kesa naman masugatan natin tapos hindi natin makuha ang isda. Kaya tamang pasensya mga ka-adventure at inantay ko ang tamang pagkakataon hanggang sa may nakalabitan naman tayo.
Inaabot na ako ng halos 2 minuto kakaantay sa Maori mga ka-adventure, plus may lip tip ang nagpakita pero hindi naman natin nakalabitan. Buti ay may natatanaw tayong anino sa itaas natin at isang good size na Brasi Trevally mga ka-adventure, kaya kinuha na kagad natin kasi ang ganda ng kanya pong approach papunta sa atin. At sa dive naman ito mga ka-adventure, same spot kung saan ko hinahanap yung Maori at dito ko napana yung ating Brasi Trevally, pero sa right side ako nag-approach mga ka-adventure hoping na sana ay magpakita siyang muli, pero iba ang isang nakita natin dito mga ka-adventure, isang labahita at dugso long nose emperor mga ka-adventure, biglang lumabas sa harapan natin, kaya lang hindi pa tayo nakatiyo ng pana kaya hindi natin nakalabitan. Napakasayang. Nagantay pa ako ng ilang segundo mga ka-adventure, baka sakaling bumalik, pero hindi na talaga siya nagpakita. Kaya no choice mga ka-adventure, kailangan ko muna mag-resurface at sa pagkakataong ating susunod na pagsisid, decided na ako, nahanapin na natin ito sa butas sa loob ng bato. Let's go mga ka-adventure. It's time to play hide and seek. Tignan natin. Sana magkita pa kaming muli. Approaching sa butas at nakatutok na kagad ang pana, at nung nakita ko mga ka-adventure, ayan, pabilisan ng reflexes. Nakapul kagad yan ang trigger, pero hindi pala ito yung Maori mga ka-adventure. Labahita ang ating napana. At dahil nabulabog na natin ang bahay ng Maori mga ka-adventure, mas lalo nang wala ng chance na makita pa natin yun, at napakahirap pa ng butas ng bato na pinagtaguan niya, kaya move on at dahan-dahan na rin akong lumangoy pabalik sa bangka, pero along the way nagsasagawa pa rin tayo ng pagsisid at pananambang. At sa pagkakataon pong ito, dito natin nakuha ang ating ikatlong permit fish or pampano sa araw pong ito.
Habang palubog ang araw mga ka-adventure, gumagalaw din ang agos at lumalabo din ang visibility mga ka-adventure. Buti na lang ay naaninag ko pa yung isdang papalapit sa atin. And here we go for another dive mga ka-adventure. At sa pagkakataon pong ito, balak ko lang ay mag-unload ng pana. So anything sana na pwede nating makalabitan as long as good size na, kalabitan natin bago tayo tuluyang bumalik sa bangka. Ang hirap kasi mag-unload ng pana. Pero kapag hindi tayo nakapana, no choice. Kailangan nating i-unload ito ng sa sarili natin. At eto na nga mga ka-adventure, mas choice kailangan nating i-unload ito bago tuluyang bumalik sa bangka. And let's call it a day. Enough na dahil sapat na rin naman ang mga biyayang amin na sumpungan sa araw pong ito. At kita nyo naman po, palubog na yung araw. Pero syempre bago tayo umuwi sa bahay, lamunan muna natin ang ating tiyan kasi hindi pa kami nagkikita ng kanin simula kaninang umaga. At madidrain tayo ng husto kapag hindi tayo kumain. Kaya eto, after naming mamana, kakain muna. Wow. Sabi ko na, naglagot-lagot na paano. Nakuha ko ng kapatid niyan. Ay talaga. Sayang yung kanlay doon. Gigil ako sa kanlay. At syempre, salamat sa Panginoon sa ligtas na paninitsid at sa unexpected na blessing na na-claim namin today. And for all these things, to God be the glory. Mga adventure, to God be the glory sa mga blessing na nasumpungan namin sa araw na ito. Tulog-tulog lang kami kanina eh. Tulog-tulog lang after ng unang spot. Pero grabe, unexpected talaga. Kaya ganyan mo bigyan ng blessing sa Lord at the moment na hindi mo na-expect na talagang
Papalduhin ka na ng bigla. Ano bro? Aray ko. Baka pahila-hila ulit baka. Kaya ako siyempre mga adventure, kaya muna tayo bago tayo umuwi. Even to na magsisigan tayo ng Brasil Trabali mamaya, malaki na huli natin. Eh ito, inihaw muna tayo. Ayan o. Wilfred, kasama natin si Wilfred. Yeah. Ano natin ito? Kaya natin ba? Diyan natin ilagay ito yung isda. Basta. Bigay. Bigay Trabali. Gano'n karami tayo? Ako pwede na yan. Right. Kain, kain. Okay. Manang kumain. Marami tayong dugo ba? Tama. Malungo na dyan. Dalawa yun. Maliit na. Kayo. Swerte pala daw yung tulog natin ba eh. Tapos ano? Our ship so. Dahon ba ikusmod? Parang yung mga adventure oh, may reel pa oh. Pana pang Maliit gabi. lang, maliit lang. Ayan. Shout out. Shout out sa mga night divers dito sa San Jose. Shout out. Ayan. Kay ano, alam mo na. Kaya mo yan. Kay Joy Adventure. Thank you. Yan. Ingat kayo ha. Kay Boss Job. Jobin Mga adventure oh, paano sila. kalimutan. Ayan. Naiyak kasi ako eh. Huwag kang mahiya. Tayo na naman eh. Ako pa winaway. Mauka nila. Pang-araw kami boss, pang-araw ni Boy. Alam na kung sino may gawa nito. Sa carbon. Mga boss, ingat kayo ha. Thank you. Ingat. Damihan nyo. Panggabi kami, panggabi. Oo. Araw kayo eh. Sige boss. Sige. Lakad na naman. Uwi. Yung trabaho natin eh. Adventure, maliban doon sa kanina, meron naman panibagong batch, kaya ingat. Shout out, idol. Shout out. Ingat tsaka damihan nyo ha. Ingat. Yes. Idol, Sige. idol. God bless. Ingat. Ayun mga adventure, bago tayo magtapos, syempre, dako po muna tayo sa ating pong shoutout sa ating pinakauna nag-comment. Si Bobby Cielos, and then top 5 natin, Undisputed, Butch Kasumpang, Padyak ni Ian ng Mandaluyong, Fortaleza Arnel, and si EDR TV. And special mention po natin si Sir Robert Paigaw, na lagi pong nanonood ng Oriental Mindoro. Maraming salamat po. At shoutout din natin sila Ellen May, Maya Ochel, and si Ulysses Kasumpang ng Iloilo, Albino Tabuena, Sherwin Marana ng Qatar, Israelito Hipolito ng Southern France, Albert Mahusay, Nyore Ricala, Boss Del TV, Leo Droha Jr., Nel Biliot, Jubin Celos and Family, Ranel Cuesto, J. Dima Curot, Mistress Labanda, Binirando Gonzaga, Charlie Paredes, Roland Abraham ng Cagayo, Ladel Ventura Vlog, Bebot Vai, Santiago Calbog, Cambalicious ng Canlubang,
Eduardo Yonson, Jonathan Recto, Rex Asuncion, shoutout po. Rodel Cabasag ng Sambuanga Night Spiro. Okodira family ng Japan, shoutout po at maraming salamat, God bless. Tony sa Arenas and family ng Cagayan de Oro City. Miss Angel Hernandez, Gary Garcia, Chad Summers ng Bohol, Alex Baugao Jr., Idol Tereso Manula Laurio, and Team Noranda ng Canada. Kuya Larry Santi ng Hawaii, Miss Anonymous ng Jensen, Miss May Stakyo ng Solid Harabas Hong Kong Chapter, Miss Manet Paras ng Hong Kong Chapter din, Miss Mimi Manoloto, Miss Christine ng Saudi, Miss Oliva Mendoza, Miss Maita Purino ng UAE, Miss Glenda Banstro ng Perth, Australia, Miss Emma Gokong, Miss Teresa Lawigan, Miss Elisa Gomez, Miss Sabina Schmed, Miss Idna and Tito Luis Ubugen, Miss Binos and Jewel Burila ng Oceanside, California, Miss Abby and Pres Gamboa ng Orlando, Miss Jen Agno, Miss Jen Amor, Miss Jen Witherspoon, Miss Rosalino Campo, Miss Angel Laborse, Miss Mai Bugawisan, and Master Rich ng California, USA, by Alvic and Miss Manilin Paner and the Chicago Friends, by Roel Paras and Lipay Lifestyle ng Negros Bindoy, Bro Roel Balabo ng Saudi, Joel Senobalde ng British Columbia, Canada, Saldi Guetta, Lorenzo Family ng Porac, Pampanga, Roland Tanya Hora ng Zamboanga, Acres Boy TV, Lito Hurtado ng De La Cruz ng Saudi, Lito Hurtado de la Cruz ng Saudi, Renante Malahos, Richard Tayo ng Bira Catanduanes, Miss Telma Mendoza ng Atiaong Quezon, James Michael Oquindo, Rolito Adonis Bislig Jr., Jerome Francisco ng San Pablo Laguna, Mario Vergara ng Parale, Ramil Titan ng Marikina, Paul Valencia, Angel Kimora, Rodrigo Nadunga, Marlon Mades ng Bohol, Umbak Spiro, Joey Hubo, Eric Colango, Fernando Marcelo, Kyle Dipalak, and si Jopet Hasildo ng Iloilo. At sa mga ripo natin na shoutout, we'll see you sa ating pong susunod na adventure. At hanggang dito lang po muna ang adventure natin sa araw pong ito. And again, we'll see you sa ating pong susunod na adventure. Maraming salamat and to God be the glory and God bless us all. Let's go!